everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, level up nga ba ang eksena nila? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang level up tayo ngayon. So, ito nga, syempre, kahapon talagang pasabog talaga ang Miss Universe Philippines dahil nga sa kanilang pasarela training na ipinakita para kay Chelsea Manalo. So, yon. So, finally, at least nakita na natin ang paghahanda ni Chelsea Manalo. Kasi yun lang naman talaga ang hinahanap nun lahat. Na, syempre, the more na nagpe-prepare siya, the more na masaya ang mga Pilipino. Kasi alam nila na may ibubuga ang pambato natin sa Miss Universe. Ayun lang naman kasi ang kulang din talaga kay Chelsea. Kailangan talaga ng matinding training para, alam mo yon, magtiwala ka na makakarating siya sa dulo ng competition. Maganda ang Chelsea Manalo, wala tayong pag-uusapan. Charming ang beauty na meron siya. At talaga namang masasabi ko, yung ino-offer nilang Black Beauty dito sa Miss Universe from Southeast Asia, syempre bago yan at kakaiba. And then, kailangan lang ni Chelsea Manalo maging malakas talaga para sa laban niya. So, meron tayong naririnig na nagtitraining na siya for gym, di ba? So, para magkaroon talaga ng body shape yung body niya. And then, of course, nandoon din na, ayun nga kahapon nga, pinakita nga ang kanyang pasarela na talaga naman pang-pisaw walk na bonggang-bongga na, alam mo yon, kung titignan mo yung kanyang walk, sobrang plakado, ang linis, malinis naman talaga magpasarela itong si Chelsea Manalo. Sobrang ang ganda ng move. Syempre, Mama J ang nagturo. Alam nyo naman si Mama J, ang gusto niya talaga, perfect talaga ang pasarela. So, yon. Siyempre, nakikita ko sa kanya si Mama J. Di ba? So, alam naman natin na ganito talaga magturo si Mama J na class ang dating with elegance na, alam mo yon, na talaga sophisticated ang drama. At parang feeling ko, ganyan talaga ang Miss Universe walk, di ba? So, yon. So, maganda yung nakita ko kay Chelsea Manalo at in fairness talaga, sobrang na-excite ako for her. So, ang magsabi ko talaga, ang linis ng galawan niya. Pero syempre, excited tayo para sa mga pasabog pa ng Miss Universe Philippines. Kaya, sana masuportahan natin ang bonggang-bongga si Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. O, di ba? So, ayan ha, hindi ako bias. So, pag nakikita kong maganda. Pag nakikita kong hindi, sasabihin ko hindi. So, yon ganon. Kaya, happy ako for Chelsea Manalo kasi kampante ako na ayun na nga, nagsisimula na sila mag-training. At least alam mo na pagdating sa Miss Universe, meron siyang galawan na ipapakita dahil nagabay siya ng maayos. So yun. And of course, salamat syempre sa Team Miss Universe Philippines na ipinakita nila yung mga ilang bahagi ng paghahanda ni Chelsea Manalo. Syempre sa part na yan, happy na tayo. Di ba? And then, ayun, isa pang pasabog kahapon. Ito nga si Atisa Manalo. My gosh! Nag-level up ang styling niya. Syempre maraming nagulat sa styling ni Atisa at saka sa makeup. Grabe, ang ganda. So yun. So akala ko, ang mga eksena ni Atisa Manalo, ganun na. Ayun na yung mga ipinapakita niya. Yung ipinapakita niya dati, sobrang ganda na. Pero ngayon, biglang, magugulat ka talagang, ay, magpasabog ang reyna ng Pilipinas ng bonggang-bongga. Gusto ko yung wet look na dating. Pagkatapos, alam mo yon, ang ganda ng makeup. Sobrang kinapalat talaga. So, ayun yung masasabi kong full makeup. So, kung papansinin mo sa mga makeup niya nung mga nakaraan, iba ang makeup niya ngayon. Mas bongga, mas panalo. As in talagang masasabi mong level up ang beauty niya. Kung ikaw yung kandidata, nakikita mo siya na ganito, tapos biglang magugulat ka kasi parang, oh my God, Atisa, ikaw ba yan, di ba? Kasi meron pa palang isasagad yung beauty niya. So ngayon, mas nag-e-expect ako na
Nako, mukhang susurprise tayo ni Atisa sa mga susunod na styling niya dito sa Miss Cosmo. Sa mga darating na araw, mukhang mas kakabog pa ang beauty ng isang Atisa Manalo. At talagang habang patindi ng patindi ang labanan, patindi din ng patindi ang mga pasabog na ginagawa ni Atisa Manalo. Diba? So yun, so sabi ko, ay, bongga to. So gusto ko yan kasi at least, 'di ba, nakikitaan siya ng iba't ibang klase ng beauty at nakikita talaga sa mukha ni Atisa na may isasagad pa yung beauty niya at hindi lang yung nakikita na sweetness, ganun. Pwede din siya maging fierce, pwede din siya maging reyna-reyna talaga. So, at least, kapag ganyan yung reyna mo, matuwa ka kasi meron siyang ipinapakitang kakaibang itsura. Hindi yung parang puro ganun lang, katulad ng ibang kandidata, di ba? Parang damit lang yung napalitan, charot. So, yan. Kaya ako, para sa akin, bongga yan galawan ni Atisa Manalo. Maganda yung strategy game niya na ganyan na meron pa pala siyang i-level up pagdating sa mga dulo ng competition. Sobrang sabi ko, ay, winner to. Medyo kakaiba ang galawan, di ba? So, yon. Kaya, mag-expect ka pa ng more sa kanya sa mga darating na araw at talagang masasabi ko si Atisa siguro talaga well prepared. Doon naman sa introduction videos niya, sa mga nagtatanong sa akin, ano bang reaction ko doon? Ay, bongga. Doon talaga ni-reveal niya na talagang siya ang pumili ng Miss Cosmo dahil gusto niya nga mag-compete pa ng one more time sa international pageant. So, parang feeling ko pagkatapos ng Miss Cosmo, hindi na siya lalaban. Ayan na talaga yung final niya, competition. At tama naman yung desisyon, tama yung naging gawa ni Atisa Manalo na piliin niya ang Miss Cosmo kasi nga it's a pioneer. Tapos tama din yung desisyon niya na alam mo yon na lumaban pa ng one more time. At least hindi na sayang yung laban niya sa Miss Universe Philippines, di ba? Na kahit hindi siya napadala o nabigo tayo na dalhin siya sa Miss Universe, eto naman, umaarangkada naman ng isang Atisa Manalo dito sa competition, di ba? Si Atisa Manalo kasi, maituturing mo yan na isa sa mga favorite talaga ng mga tagahanga ng Pilipinas pagdating sa pageantry. Talagang siya talaga yung gustong-gustong manalo ng mga Pilipino sa international pageant. Kaya hindi rin ako nagtataka kung bakit ganyan na lang yung nakikita natin na suporta at binibigay ng mga tagahanga para kay Atisa Manalo. Kasi naman talaga, Atisa Manalo is one of the best. At wala naman talaga akong masabi din kasi ginagawa din naman talaga ni Atisa Manalo ang lahat ng makakaya niya para sa laban ng natin dito sa international pageant. Kumbaga, parang hindi ka naman binibigo ni Atisa Manalo, ibinibigay naman niya yung makakaya niya sa abot ng kanyang kakayahan, di ba? So, yon. Kaya natutuwa ako. Natutuwa ako sa mga eksena niya, natutuwa ako sa mga damitan niya, at masasabi ko, in fairness kay Atisa, kabugera talaga, di ba? So, yon. So, good luck. So, abangan natin kung ano pa yung mga magiging eksena, ganap, at paandam ni Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Ako naman, nakikita ko naman na talagang syempre, pasok na tayo sa semifinals, di ba? Kasi nga nanalo tayo doon sa botohan. So, nakikita ko na kaya niya pa yan i-level up yung laban niya at kaya niya pang isagad talaga ang laban niya hanggang sa dulo. Pero syempre, she need to be careful din sa mga ibang candidates kasi nakikita mo rin naman umaarangkada din naman talaga yung iba. At syempre, hindi lang naman si Atisa Manalo ang maganda at malakas. Meron din talagang mga kumpiyansa sa sarili yung ibang kandidata. So, swerte-swerte na lang to. Kumbaga, kung destiny talaga ni Atisa Manalo to, ay, ayan na, mapupunta sa kanya yung corona. Don't think too much na about sa kung sa Atisa ba ay mananalo. Kasi alam nyo guys, it's about destiny of girls. So, hindi nga lang si Atisa ang kandidata. So, may mga nakikita din naman talagang malalakas, di ba? So, hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng Miss Cosmo. Pero sana maging wise sila sa pagpili ng magiging reyna nila ngayong taon na to. Sa kauna-unahang Miss Cosmo na pageant, di ba? So sana maibigay to kay Philippines kasi history to, di ba? So yan, nakakaloka. So ako maasa ako na si Atisa pa rin talaga ang magta-title dito. But syempre depende yan sa destiny. So laban lang. Don't expect too much para at least, di ba?
Kasi nakikita naman natin na ginagawa naman ni Atisa talaga yun lahat ng makakaya niya sa competition ng Miss Cosmo. Kaya good luck! So yun, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino kaya ang mag-uuwi ng corona ng Miss Cosmo? At ano ang masasabi mo sa paghahandang ginagawa ni Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe? So nagustuhan mo ba ang pasarela niya? Tingin mo ang pasarelang ginagawa ni Chelsea Manalo ay kakabog sa mga kandidata na makakalaban niya dito sa Miss Universe? So comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.